Talakayin natin ang buod ng aklat na Noli Me Tangere, isang buod na detalyado sa Tagalog. Paunang salita. Ang Noli Me Tangere ni Jose Rizal ay isang makapangyarihang nobela na tumutuligsa sa mga pang-aabuso ng mga kolonyal na pamahalaan at simbahan sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Ang nobelang ito ay naging isa sa mga mitsa ng Rebolusyong Pilipino. Narito ang isang detalyadong buod. Pangunahing tauhan. Si Juan Crisostomo Ibarra Himagsalin, na mas kilala bilang Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan ng nobela. Siya ay isang binatang nag-aral sa Europa at bumalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang mga adhikain ng kanyang yumaong ama at paglingkuran ang kanyang bayan. Si Maria Clara de los Santos y Alba ay ang kasintahan ni Ibarra at ang anak ni Kapitan Tiago at Doña Pia Alba. Siya ay kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan, at itinuturing na simbolo ng dalisay na pag-ibig sa nobela, ngunit biktima rin ng mga kalupitan ng lipunan. Si Padre Damaso Verdolagas ay isang Pransiskano at ang dating kura paroko ng San Diego. Siya ay may matinding galit kay Ibarra at sinisimbolo ang abuso ng mga praile sa Pilipinas. Si Padre Bernardo Salvi ay isang Pransiskanong kura paroko na pumalit kay Padre Damaso sa San Diego. Siya ay may lihim na pagnanasa kay Maria Clara at isa sa mga pangunahing kontrabida. Si Don Santiago de los Santos, na kilala bilang Kapitan Tiago, ay ang ama-amahan ni Maria Clara. Siya ay isang mayamang mangangalakal na may malakas na koneksyon sa simbahan at pamahalaan. Isa siyang mayamang negosyante na kilala sa pagiging masunurin sa mga praile. Si Elias ay isang bangkero at isang kaibigan ni Ibarra. Siya ay nagmula sa isang pamilya na pinahirapan ng mga praile at may matinding pagnanais na magkaroon ng katarungan sa lipunan. Si Don Anastasio, na kilala bilang Pilosopo Tasio, ay isang matandang lalaking may kakaibang pananaw sa buhay, madalas kinikilala bilang baliw ng mga tao sa San Diego. Si Narcisa, na mas kilala bilang Sisa, isang ina na nawalan ng katinuan dahil sa pagkawala ng kanyang mga anak na sina Crispin at Basilio. Siya ay simbolo ng sakripisyo at pagdurusa ng mga Pilipina. Si Basilio ay ang nakatatandang anak ni Sisa. Matapos makaligtas sa mga abuso ng mga Guardia Sibil, siya ay naging sakristan at naghangad ng makapagtapos ng pag-aaral. Si Crispin ay ang nakababatang anak ni Sisa na pinatay dahil sa maling paratang na siya ay nagnakaw mula sa simbahan. Sila ay simbolo ng mga kabataang biktima ng kalupitan ng simbahan at ng lipunan. Si Don Rafael Ibarra ay ang ama ni Crisostomo Ibarra. Siya ay isang mabuting tao na inusig ng mga praile dahil sa kanyang mga progresibong pananaw at pagmamahal sa bayan at namatay sa bilangguan. Si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña ay isang Pilipinang nagpapanggap na mestiza at may malakas na kolonyal na mentalidad. Siya ay asawa ni Don Tiburcio de Espadaña. Siya ay mayabang at mapagmataas, laging nagnanais na magmukhang Europeo. Si Don Tiburcio ay isang Peking doktor at ang asawa ni Dona Victorina. Siya ay isang Kastilang duwag at sunod-sunuran sa kanyang asawa at walang sariling paninindigan. Si Alferez ay ang pinuno ng mga Guardia Sibil sa San Diego at kalaban ni Padre Salvi. Ang asawa ni Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ay ang malupit at masungit na asawa ng Alferez. Kilala siya sa kanyang kabastusan at pagmamalupit sa mga katulong. Si Tia Isabel ay ang tiyahin ni Maria Clara na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Sina Tarsilo at Bruno ay magkapatid na nagnanais maghiganti sa pagkamatay ng kanilang ama sa kamay ng mga Guardia Sibil. Ang pagbabalik ni Crisostomo Ibarra. Kapitulo 1-3, ang isang piging. Ang kwento ay nagsimula sa isang marangyang salusalo sa bahay ni Don Santiago de los Santos, mas kilala bilang Kapitan Tiago, sa Calle Anlogue, Maynila. Naroon ang mga prominenteng tauhan sa bayan, kasama si Padre Damaso, isang paring Pransiskano, si Don Tiburcio de Espadana, isang huwad na doktor, at ang kanyang asawang si Doña Victorina. Dito unang ipinakilala si Juan Crisostomo Ibarra, na kararating lamang mula Europa matapos mag-aral doon ng 7 taon. Mainit siyang tinanggap ng lahat maliban kay Padre Damaso, na nagpakita ng malamig na pag-ugali sa kanya. Kapitulo 4-6, Pagpupulong nina Ibarra at Maria Clara. Kinabukasan, binisita ni Ibarra si Maria Clara, ang kanyang kasintahan na anak ni Kapitan Tiago. Sa kanilang muling pagkikita, nabalitaan ni Ibarra ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama,
si Don Rafael Ibarra, habang siya ay nasa Europa. Nagpasya si Ibarra na bisitahin ang puntod ng kanyang ama sa San Diego. Pagpupunyagi ni Ibarra. Kapitulo 7-9, ang plano para sa paaralan. Si Ibarra ay may daladalang bagong ideya at plano para sa ikaunlad ng kanyang bayan. Isa sa kanyang pangunahing proyekto ay ang pagtatayo ng isang paaralan sa San Diego upang magbigay ng edukasyon sa mga kabataan. Nakipagpulong siya sa mga lokal na opisyal at mga pari upang makuha ang kanilang suporta. Bagaman maraming sumuporta sa kanyang layunin, si Padre Damaso ay mariing tumutol. Kapitulo 1-0-12, ang simbahan at ang mga prayle. Sa simbahan ng San Diego, nakita ni Ibarra ang matinding impluwensya ng mga prayle sa buhay ng mga tao. Si Padre Salvi, ang bagong kura paroko, ay pinalitan si Padre Damaso. Si Padre Salvi ay tahimik ngunit malupit at mayroon siyang lihim na pagnanasa kay Maria Clara. Naging malinaw kay Ibarra ang mga hadlang na kanyang haharapin sa kanyang mga plano. Ang mga pagsubok ni Ibarra. Kapitulo 13-15. Ang madilim na nakaraan. Habang isinusulong ni Ibarra ang kanyang mga proyekto, nalaman niya ang madilim na nakaraan ng kanyang ama. Si Don Rafael ay napaaway sa isang Kastilang prayle na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong at pagkamatay. Lumabas na si Padre Damaso ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang puntod ni Don Rafael ay ipinahukay ni Padre Damaso at itinapon sa libingan ng mga intsik. Kapitulo 16-18. Ang pagdating ni Elias. Si Elias, isang misteryosong lalaki, ay dumating sa buhay ni Ibarra. Si Elias ay isang bangkero na may mga lihim na layunin at nagbabala kay Ibarra tungkol sa mga panganib na kanyang haharapin mula sa mga prayle at mga opisyal ng gobyerno. Nakilala ni Ibarra si Elias nang sagipin siya nito mula sa isang buwaya. Ang pag-ibig at sakripisyo. Kapitulo 19-21, ang pag-ibig ni Ibarra at Maria Clara. Sa kabila ng mga suliranin, patuloy ang pagmamahalan ni Ibarra at Maria Clara. Nagdaos ng isang piknik ang magkasintahan, kasama ang kanilang mga kaibigan. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay panandalian lamang, dahil sa mga balak ni Padre Salvi na sirain ang kanilang relasyon. Kapitulo 22-24, ang lihim ni Maria Clara. Nadiskubre ni Ibarra ang lihim na pagkatao ni Maria Clara, siya pala, ay tunay na anak ni Padre Damaso. Ito ay naging sanhi ng malaking gulo at tensyon sa kanilang relasyon. Si Maria Clara ay nag-alinlangan sa kanyang pagkatao at kinabukasan. Ang pag-aalsa ni Elias. Kapitulo 25-27, ang mga pakana ni Padre Salvi. Si Padre Salvi ay nagplano ng isang paraan upang tuluyang pabagsakin si Ibarra. Gumamit siya ng mga mapanlinlang na taktika upang masira ang reputasyon ni Ibarra sa harap ng publiko. Naging matagumpay siya sa paglikha ng mga intriga at pagdududa sa isip ng mga tao. Kapitulo 28-30, ang revolusyon ni Elias. Si Elias ay nagtatangkang mag-organisa ng isang revolusyon laban sa mga prayle at mga mapaniil na opisyal. Nakipagtulungan siya kay Ibarra upang makamit ang kanilang layunin. Subalit, magkaiba sila ng pamamaraan. Si Elias ay naniniwala sa armadong pakikibaka, samantalang si Ibarra ay sa mapayapang reforma. Naging magkaibigan sila, ngunit may mga pagkakataon na nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan dahil sa kanilang magkaibang pananaw. Ang trahedya. Kapitulo 31-33, ang pagkakulong ni Ibarra. Dahil sa mga intriga at mga kasinungalingan ni Padre Salvi at ng iba pang mga kalaban, si Ibarra ay naakusahan ng pagtataksil at nabilanggo. Ang kanyang mga plano para sa paaralan ay naisantabi, at siya ay itinuring na isang kaaway ng Estado. Kapitulo 34-36, ang sakripisyo ni Maria Clara. Si Maria Clara, sa matinding takot na mawala si Ibarra at dahil na rin sa panggigipit ng mga prayle, ay napilitang pumasok sa kumbento. Ginawa niya ito upang iligtas si Ibarra mula sa higit pang kapahamakan. Ang kanyang pagpasok sa kumbento ay isang simbolo ng kanyang sakripisyo at kalungkutan. Ang pagligtas ni Elias. Kapitulo 37-39, ang pagtakas ni Ibarra. Sa tulong ni Elias, nakatakas si Ibarra mula sa bilangguan. Sila ay nagtungo sa gubat upang magtago mula sa mga sundalo. Habang tinutugis sila ng mga otoridad,
Nasugatan si Elias at nakiusap kay Ibarra na hanapin si Maria Clara at iligtas siya mula sa kumbento. Kapitulo 40 hanggang 42, ang paglisan ni Ibarra. Si Ibarra, na ngayon ay tuluyan nang nawalay sa kanyang bayan at sa kanyang mahal na si Maria Clara, ay nagpasya na magtungo sa ibang bansa upang ituloy ang kanyang pakikibaka mula roon. Nagplano siyang bumalik sa tamang panahon upang ipagpatuloy ang kanyang mga layunin para sa bayan. Ang huling sakripisyo. Kapitulo 43 hanggang 45, ang sakripisyo ni Elias. Si Elias, bagaman sugatan at mahina, ay nagpatuloy sa pagtakbo upang ilayo ang mga humahabol kay Ibarra. Sa huli, binawian siya ng buhay habang tinatangkang iligtas ang kanyang kaibigan. Ang kanyang pagkamatay ay isang simbolo ng kanyang walang hanggang sakripisyo para sa kalayaan at katarungan. Kapitulo 46 hanggang 48, ang huling paalam. Sa huling bahagi ng nobela, ipinakita ang pagluluksa ni Maria Clara sa kumbento, puno ng kalungkutan at pagsisisi. Ang kanyang buhay sa loob ng kumbento ay isang simbolo ng pagkakakulong at pagkawala ng pag-asa. Sa kabilang dako, si Ibarra ay patuloy na naglakbay upang hanapin ang kanyang lugar sa mundong ito. Konklusyon. Ang Noli Me Tangere ay nagtatapos sa isang mapait na katotohanan, ang kabiguan ng pag-ibig ni Ibarra at Maria Clara, ang sakripisyo ni Elias, at ang walang hanggang paghahangad ng kalayaan at katarungan ng mga Pilipino. Ang nobela ay isang matapang na pagtuligsa sa mga pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaan at simbahan, at isang panawagan para sa pagbabago at reforma. Ang Noli Me Tangere ay hindi lamang isang nobelang pampanitikan, kundi isang makapangyarihang mensahe ng pagkakaisa, kalayaan, at katarungan. Ang mga aral mula sa nobelang ito ay nananatiling makabuluhan hanggang sa kasalukuyan at nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Salamat po sa pakikinig.